kung bakit naman kasi inalis ni Jollibee itong napakasarap na garlic pepper beef sa menu nila. Talaga namang hinahanap-hanap ito ng tao. Pero baka may dahilan kung bakit nila inalis. Pero ngayon, hindi na natin bibigyan ng dahilan yan dahil tayo mismo ang gagawa. Kailangan natin ng beef at lalagyan natin ng toyo, paminta at lalagyan din natin ito ng konting Luyan pairings. Para mas manuot ang lasa, lalagyan pa natin ito ng oyster sauce. Para tumulab agad yung bawang, lagyan na natin ito habang minamarinate pa lang natin. At habang hinahalo natin ito, maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa oras na ito. Habang nakababad naman yung ating karne, magbukas tayo ng isang latang mushroom. Mas okay kung ang bibring yung mushroom ay yung slice na. Ako kasi meron naman akong stock dito kaya ito na lang aking hihiwain. Dako na tayo sa ating pagluluto. So magpapainit lang tayo dito ng mantika at konting butter. Isang kutsarang butter lang yan. Tapos dyan ay magpiprito tayo ng ating mga bawang. Medyo pagtsagaan mo lang sa kakahalo at huwag mong lalakasan yung apoy kasi madali siyang masubog. So kailangan maging golden brown lang siya. Kagaya na lang nitong ating ginawa. So kung makikita nyo ay hindi naman siya masyadong sulog at hindi naman siya masyadong maputla. Itatabi muna natin ito. Siyempre, papait naman yan kapag masyadong nasunog. Kung meron kayong strainer dyan, salain nyo na lang. At yun din mismo mantika na yan, dyan natin lulutuin yung ating binabad na karne ng baka. Yung gagamitin nyo palang karne ng baka dito, kung meron kayong makukuha ang sirloin o kaya naman ay beef tenderloin, mas maganda. Pero kung wala, okay na. So, naglagay lang ako dito ng asukal kasi nga kanina hindi ko nalagyan ng asukal. Ito kasi yung magbabalanse ng ating lasa. At alam naman natin na ang garlic pepper beef ay may taglay naman na miss. Kapag malambot na yung mga karne ng baka at medyo nagmamantika na, itabi muna natin at yun din naman pan na yun ay maglalagay ulit tayo dyan ng ating butter. So ang ginagawa ko, naglalagay muna ako ng konting mantika para hindi agad masunog yung ating butter. Bali itong ginagawa ko na ito ay gagawa tayo ng gravy. Ngayon naman para may pampalasa, maglalagay ako dito ng isang pirasong beef cube. Tutunawin ko lang ito dito sa butter. Ngayon naman kung meron kayong beef stock na magagamit dyan, wag na kayong maglagay ng beef cube, yun na lang ang ilagay nyo. Tapos maglalagay na ako dito ng 2 kutsarang all-purpose flour. Tapos dire-diretso lang sa paghahalo hanggang sa maging blue na siya. Haluin mo lang ng haluin hanggang sa medyo magkulay light brown na nga itong ating harina. Then maglalagay tayo ng konting paminta. At tapos nga yan, pwede na natin tubigan yan. Sa paglalagay naman ng tubig, dahan-dahan ko lang itong nilalagyan. Dahil baka mamaya mapasobra, so sobrang naman sa labnaw. At baka mamaya konti lang yung ilagay mo, masyado namang malapot. Kaya kailangan hahanapin natin yung perfect consistency. Kagaya nito, so ito nga ay medyo perfect na. Pwede na natin ilagay dyan yung mga mushroom na hiniwa natin kanina. Okay, pagkalagay natin ng mushroom, hahalo-haluin lang natin ito. At pag nahalo mo na, pwede na natin ibalik yung kaninang niluto nating mga karne ng baka. Tapos pagkalagay natin ng karne ng baka, ilalagay natin yung ating mga roasted garlic. At halu-haluin mo nga lang yan para nga magsama-sama na yung mga lasa nila. Ayan na nga, malapit na tayong kumain. Para sa akin ay okay na ito. Kaya pwede na tayong magkain. Habang nagpe-plating naman ako po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat po ng manood hanggang dito po sa oras na ito. Maraming salamat po sa inyo. Kung hindi dahil po sa inyo, wala po tayo ngayon sa ating kinalalagyan.